Hello science fans! Naisip niyo na ba kung bakit ang isang araw ay 24 oras? Paano kung sabihin ko sa inyong posibleng hindi talaga ganito dati? Baka nga may napapansin na kayong mga bali-balita na bumibilis ang pag-ikot ng ating planeta at baka ang mga scientists ay kailangang mag-delete ng tinatawag na leap second. Pero paano nga ba naaapektuhan ang pag-ikot ng ating planeta kung paano natin minimeasure ang haba ng mga araw? Sa video na ito, i-explore natin kung ano ang koneksyon ng bilis ng pag-ikot ng planet Earth sa haba ng isang araw. Ano nga ba ang mga factors na nakakapag-influence sa ating rotation at totoo nga bang bumibilis ang ating planeta or isa siyang fake news? Ano nga ba ang katotohanan? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At madalas ko pong iniisip kung bakit pag nasa field kami, ang bilis ng araw, pero pag nasa office, ang haba naman ng araw. Isa rin po akong teacher. At minsan iniisip ko, pwede bang pahabain ng mga estudyante ang kanilang araw para masubmit nila yung mga homework nila sa tamang oras? Wag po, wag. Opo, opo. At ang Shian siya ang aking science communication channel, kung saan pinagkukwentuhan po natin ang science na nakakaapekto sa ating buhay. Ngayon, pag-usapan muna natin ang basics ng rotation ng ating planeta. Ang rotation ng planet Earth ay ang pag-ikot niya sa kanyang sariling axis. Ang paggalaw na ito ang nagbibigay sa atin ng araw at gabi. Ang isang full rotation ay inaabot ng mga 24 hours. Yun ang tinatawag nating solar day. Pero ang rotation ng ating planeta ay hindi laging ganito. According sa research, mga 2 billion years ago, ang haba ng isang araw sa ating planeta ay mga 19.5 hours long lamang dahil sa balance ng gravitational influences ng buwan at ng araw. Sa pagdaan ng panahon, ang gravitational influences ng buwan ay unti-unting pinabagal ang pag-ikot ng ating planeta. Pero ano ang connection ng rotation ng Earth sa pag-measure natin ng calendar days? Well, ang isang 24-hour na araw ay na-establish ng mga ancient civilizations. Tinitingnan nila ang kalangitan para malaman kung anong araw na. Nakapansin sila ng pattern sa ating araw, sa ating buwan, at sa mga bituin na siyang naggawa ng mga calendars para magamit na mag-track ng panahon. Originally, ang isang buwan ay nagmamatch sa phases ng buwan at ito ay may haba ng mga 29.5 days. Pero habang lumalaki ang mga society, nag-develop sila ng kanya-kanyang calendar systems para makapag-keep up sa iba't ibang seasons, sa agriculture, at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Fast forward to today, ang ginagamit natin ay ang Gregorian calendar, na malinis na hinahati ang isang taon sa 365 days. Pero kasi ang isang buong trip around the sun ay nagtatagal ng mga about 365.25 days, nagdadagdag tayo ng isang ekstrang araw every 4 years. Yung tinatawag na leap year to keep things in sync. Pero teka lang, bakit yung ibang mga buwan either 30 days o kaya 31 days, pero ang February 28 na minsan nagiging 21 days? Bakit ang weird? Maiksi ang February dahil sa mga kakaibang choices na ginawa ng mga Romano. Ang unang Roman calendar ay may haba lamang na 10 buwan at hindi nila sinama ang winter. Later, nagdagdag sila ng January and February, pero since ang mga Romans ay iniisip nila na ang even numbers ay malas, yung February ang natira lang sa kanya ay 28 days. Over time, nag-adjust ang mga calendars, pero hindi na ginalaw yung February kasi lalong gugulo ang pag-a-assign ng mga araw sa iba't ibang buwan. Yung leap year twist ay nangyari later on, salamat kay Julius Caesar at sa kanyang Julian calendar, para ma-maintain yung alignment ng ating kalendaryo sa pag-ikot ng ating planeta around the sun. Kasi nga, kada 4 na taon, nagdadagdag tayo ng isang buong araw kasi technically, para makaikot ang Earth sa araw,
it takes 365.25 days, hindi 365 flat. So, yung pagiging weird ng February ay pinaghalo-halong history, superstition, at astronomy all rolled into one. Pero ang pag-measure natin ng oras ngayon ay mas precise na kasi meron na tayong tinatawag na atomic clocks na minimeasure ang vibrations ng atom sa element na cesium. Ang mga clock na ito ay sobrang accurate kasi kaya nilang makadetect ng napakaliliit na pagbabago sa rotational speed ng Earth. Amazing, di ba? Pero ang rotation ng Earth ay hindi perfect at hindi rin siya ganun ka-steady. So, ang mga scientists ay nagdadagdag o nag-iisip na mag-delete ng leap seconds to make sure na ang mga orasan natin ay in sync. Ang ibig sabihin nito ay pwede tayong magdagdag ng mga segundo sa Coordinated Universal Time para siguradong ang mga oras natin ay in sync sa rotation ng ating Earth. Mula pa noong 1972, 27 leap seconds na ang nadagdag dahil sa pagbagal ng rotation ng ating planeta. Pero, kahit na nakasanayan na nating magdagdag ng leap seconds, ngayon nagkakaroon ng debate kung dapat bang magbawas tayo ng 1 leap second sa ating oras. Bakit? Kasi nagkakaroon na naman ng mga fluctuation sa ating rotation speed. For example, noong 2020, may mga scientists na nakakadetect na bumibilis ang pag-ikot ng ating planeta. May mga araw na mas maikse by about 0.05 milliseconds. At doon nagsimula ang mga diskusyon kung dapat ba ay magbawas tayo ng 1 leap second. Pero ano kaya ang cause nito? Posibleng ang dynamics sa Earth's liquid outer core at ang kanyang iba pang internal processes ang nagkukos ng pag-accelerate ng ating pag-ikot. Pero meron ding research na nagsasabing posibleng climate change ang nagpapabago ng speed ng pag-ikot ng Earth. Pero totoo ba to? Well, may mga findings na naman na bumabagal ang pag-ikot ng planeta. And ang isang posibleng reason ay ang pagmelt ng polar ice caps. Kasi habang ang yelo sa Greenland at Antarctica ay natutunaw dahil sa global warming, yung tubig na ito ay nare-redistribute papunta sa equator. Kaya, bumibilis ang moment of inertia ng ating planeta. Imagine niyo siya na parang figure skater na nilalabas ang kanyang mga kamay para bumagal ang kanyang pag-ikot. Idagdag pa natin na ang gravitational pull sa pagitan ng Earth at ng Buwan ay tuloy-tuloy na pinapabagal ang rotation ng ating planeta. Kaya, base sa isang report na pinublish ng National Academy of Sciences, ang redistribution ng mass ng ating planeta ay nagpapahaba ng mga araw, hindi nagpapaiksi nito. So, ang mga pagbabago na ito, ibig sabihin kahit meron tayong temporary speed-ups, ang overall trend pa rin ay ang pagbagal ng ating rotation. Kaya, dahil sa paglabas ng recent data na ito, yung diskusyon kung magbabawas ba tayo ng 1 leap second ay na-delay. Baka daw pag-usapan ulit ng mga 2028 o kaya 2029 na. Posibleng ang epekto ng climate change ay na-override ang internal dynamics na siyang nagdulot ng temporary speed up na na-detect noong 2020. Pero, bakit importante to? Ang rotation ng Earth ay hindi lamang naaapektuhan ng ating mga orasan, pero pati rin ang mga teknolohiya katulad ng GPS, satellite communication, at astronomical observations. Kahit maliit lang na pag-shift ng ating bilis ng pag-ikot ay pwedeng malaki ang epekto sa mga sistema na ito. At mas importante pa, pinapakita nito kung gaano talaga kalaki ang epekto ng climate change. Isipin nyo, hindi lang siya pagtaas ng temperature ng ating planeta, pati physics natin nababago nito. So let's recap. Ang pag-ikot ng Earth ang nakakaapekto kung paano natin minimeasure ang araw at oras. May nakapansin na parang bumilis ang pag-ikot ng ating planeta noong 2020 pero saglit lang ito. Ang overall trend talaga ay bumabagal ang pag-ikot ng planeta. Oh my God. Oh, hell no. At ang isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang climate change na siyang hinuhubog hindi lang ang ating environment pero pati kung paano nagbe-behave ang ating planeta.
Kayo naman ngayon ang taya. Sa tingin nyo, kakailanganin kaya nating mag-delete ng isang leap second soon? Gaano pa kaya maaapektuhan ng climate change ang paggalaw ng ating planeta? Kwentuhan nyo naman kami ng thoughts at comments nyo. Lagay nyo sa comment section natin sa baba. Bye!